No, she'll dance with me. Nagulat sila sa nagsalita si Clyde. Nakasimangot. Yayang pangit. I don't want to play with them. Sumbong nito sa babae, sabay tulo sa mga bata. Dati-dati, sa kanya ito nagsusumbong, pero ngayon, hindi na. Nakita niya ang ngiti si Athena kay Clyde. Dahil katabi nito ang Royal Guard, kitang-kita niya ang pagkamangha sa itsura nito. Anong gusto mong gawin, big boy? Tanong ng babae. I want to sleep na. Nakanguso nito sagot. Okay, tumayo si Athena. Mauuna na kami. Baling nito sa kanila at umalis kasama ang bata. Sayang, hindi ko siya naisayaw. Narinig niyang panabay na sambit ng kambal. Mula nang umalis si Clyde at Athena, wala na siyang naintindihan sa mangyayari sa party. Hindi niya na alam kung sino ang naging kausap niya. Umiinom lang siya ng wine at palagay niya ay nakakarami na siya. Medyo tumatalab na ang alak sa katawan niya. Nagpaalam siya kay Chandria. Even the boys, ang mga ito na ang bahala sa party tulad ng dati. Hindi siya nagpaalam sa prinsesa dahil hindi niya ito nakita sa pwesto nito maging si Agatha. Nahihilo siyang umakyat sa kanyang kwarto. Pagkabukas niya pa lang ng pintuan, napansin niya ang iba kanyang napasukan. Lasing talaga siya. Lalabas na sana siya ng silid nang biglang bumukas ng pintuan ng banyo. Nanigas siya sa kinatatayuan. Pakiramdam ni Chandel ay mas lalo siyang nalasing. Si Athena, lumabas ng banyo na nakatapos lang ng tuwalya at pinapatayo ang buhok gamit ang isa pang towel habang pilang modelong naglalakad. Dumiretso ito sa aparador at kumuha ng bihisan. Hindi niya alam kung aware nito may ibang tao sa kwarto nito. Hindi niya rin alam kung bakit doon siya dinala ng mga paa niya. Naglakad ito papalapit sa kamo nito. Nakatalikod lang ito sa kanya. Kitang-kita niya ang makinis nitong balikat, mga hita at binti. May napansin siyang itim sa likuran nito pero hindi niya masyadong makita dahil sa kalasingan sa alak at sa kasalukuyang nararamdaman. Nanatili lang siya sa pwesto niya. Hindi siya makagalaw at pinagpapawisan. Alam niyang may aircon rin ang kwarto na iyon pero walang epekto sa nagiinit niyang pakiramdam. Sa tingin niya, nawawalan na siya ng kontrol sa sarili anumang oras. Balak mo bang panoorin ang pagbibihis ko? Ang salita niyon ay nagpabalik sa kanya sa katandaan mula sa namumuong pagnanasa sa kanyang katawan. Balak mo bang panoorin ang pagbibihis ko? Athena, halos pabulong niyang sambit. Tumingin nito sa kanya at hindi nagsalita. Ganun pa rin ang ayos nito. Sa halip na lumakad palabas, dinala siya ng kanyang mga paa palapit dito. Hindi naman ito kumilos. Hindi rin umiwas nang hawakan niya ang pisngi nito. Tinanggal ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha nito. Athena, nahihirapan niyang sambit sa pangalan nito. Nakatitig lang ito sa kanya. Diretso sa nangungusap niyang mga mata. Wala siyang makitang emosyon sa mga mata nito. Hindi tulad sa kanya. Alam niya ang iba't ibang emosyon ang pinapakita niya. Hindi niya alam kung epekto lang iyon ng alak o talagang iyon ang nakatago niyang damdamin. I think I already fall for you, Athena. Hindi niya na kinayang kontrolin ang nararamdaman. Hinalikan niya ito. Hinalikan niya ang labi nitong dati na niyang naramdaman ang init na hindi
hindi sinasadya. Ngayon sinadya na ang paghalik dito. OA mang pakinggan, pero nakakalunod ang halimuyak ng katawan nito. Hindi ito kumilos, hindi rin siya tinulak. Nananatili lang itong nakatayo habang hawak niya ang pisngi nito at magkarapat ang kanilang mga labi. Hindi siya nakontento sa magkarapat lang. Sinimulan niyang igalaw ang kanyang labi. Ang kamay na nasa pisngi ay napunta sa batok nito at ang isa ay humapit sa baywang nito. Naramdaman niya ang init ng halos hubad nitong katawan. Naging mapaghanap ang kanyang mga labi. Masyado siyang nalulunod sa kanyang nararamdaman. Wala siyang pakialam sa mga oras na to. Mas lalo siyang nalunod. Tumindi ang pagkalasing ng nararamdaman niya. Tila isang manlalakbayang niya sa loob ng bibig nito. Naramdaman niya naman ang kamay nitong humawak sa batok niya na tila naghahanap ng suporta at naging hudyat para maglakbay ang kamay niya nasa baywang nito. Naging mapusok siya nang maramdaman ang unti-unting paggalaw ng labi nito sa labi niya. Ang mga labi nito. It's addicting. It's so delicious that he wanted for more. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap dito kahit ang mga kamay niya ay naglalakbay sa likuran nito. She got a tiny waist and a sexy ass. Pinagpatuloy niya lang paghalik sa dalaga. Palagay niya ay hindi siya magsasawang halikan nito. Ang mga labi nitong unti-unting gumagalaw kanina ay tumigil. Parang hindi alam ang gagawin. Natigilan siya sa paghalik, pero nanatiling kamay niya sa batok at likuran nito. Tinignan niya ito at umiti. Namula ito. Her angel is blushing. First kiss, ang ngiti ng biro na mas lalong nagpapula sa mukha nito at bahagyang umiwas ng tingin. Niyuko na sana ito nang hawakan niya ang baba nito para manatiling nakatingin sa kanya. Pero ang isang kamay niya ay hindi humihiwalay sa pagkakayakap dito. He loved the feeling of her body against him. You are gorgeous when you blush, my angel. Sabi niya rito at muling tinawid ang kanilang distansya. Nagpalagawaran ito ng munting halik sa labi, pero nagtagal iyon sa noo nito. Habang tuluyan itong niyakap, naamoy niya pa ang ginamit nitong shampoo sa buhok nito. Hinalikan niya rin ang ulo nito at napangiti. Ngiting katumbas ng tunay na kaligayahan. He is satisfied. Naramdaman niya rin ang pagpulupot ng kanyang mga braso sa kanyang katawan. Humilig sa kanyang balikat. He is more than satisfied now. Can I hold you for a lifetime, my angel? Tanong niya dito habang nakakulong ito sa kanyang mga braso. Hindi niya ito kayang iwasan. Hindi niya kayang makita na may ibang lalaki ang malapit dito. Alam niya. Tuluyan na siyang nahulog sa personal need ng kanyang anak. Pero hindi niya inantana ang katayuan nito sa buhay. He have all the luxury in life, but he want her more than anything. Yes, you can, if you want. Napangiti siya sa sinabi nito. Do you love me too? Sa pagkakataong ito, alam niyang nawala na ang epekto ng alak sa sistema niya. I do. Gusto niya ang magtatalon. Hindi niya inaasahan ang mabilis nitong pagsagot. Mas lalo niya itong niyakap ng mahigpit. Kahit buong gabi sila sa ganoong posisyon, ayos lang sa kanya, basta nasa malapit lang ito.
Do you think it's too early to say that? Tanong niya kahit natutuwa sa sagot nito. Pinili niya pa rin siguraduhin ang sinabi nito. Kahit alam niya sa sarili niya, sigurado na siya sa nararamdaman niya. How about you? Do you think it's too early to confirm your feelings? Sabi nito. Kung wala ang resume nito sa pag-a-apply bilang maid, may isipin niyang may mataas itong pinag-aralan. Anyway, she's smart and she's his angel. He felt like in heaven when she's near. She's really his angel. I am sure on what I felt for you, my angel, and no doubt about it. Sabi niya rito. Hinahaplos ang medyo basa nitong buhok. Then I'm in love for a long time. Sagot nito. Hindi niya narinig ang huli nitong sinabi. Basta narinig niya ang salitang in love. Mas lalong lumawak ang ngisi niya. Then you're officially my girlfriend now? Or do you want me to court you first? Tanong niya at bahagyang nilayo sa kanya para makita ang mukha nito. Kahit ayaw niya sa pangalawang choices, tinanong niya pa rin ito. Kahit ano pa man ang maging sagot nito, niligawan niya ito araw-araw. It's up to you. Besides, you can't do anything about it. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin. Pero, you're my girlfriend now, and that is official. You choose the first choice. Okay. Ganun kabilis itong sumagot, at ganun din niya kabilis itong binuhat at nagpaikot-ikot. Napakasaya niya. Alam niya sa kabila ng kasiyahang iyon, ang napakalaking problema na naghihintay. Stop it! May towel! Reklamo nito na hinawakan ng buhol ng tuwalya nito. Nalimutan niya kasalukuyan itong itsura sa sobrang saya. Binaba niya ito. Do you have any idea how happy I am right now? Tanong niya rito habang may malaking ngisi sa labi. Yeah, by the looks of your face, sabi nito. My angel. Sabi niya at muli itong niyakap. Don't call me angel. I'm not an angel. Reklamo nito. But you're my angel. Pagpupulit niya. Yun lang ang sagot nito. Pero napangiti pa rin siya. Maya-maya pa, may naisip siya. Athena. Tawag pansin niya rito nang magkaroon ng distansya ang kanilang katawan. Tumingin ito sa kanya. Can you fight with me? Seryoso niyang tanong dito. Hindi niya alam kung saan hahantong ang sitwasyon na meron sila. Mayroon pang kasunduan na kailangan niyang ayusin sa prinsesa at kaharian ng Fransya. Mayroon pang Schaumburg na hindi niya alam kung ano ang habol sa kanilang pamilya. Marami silang haharapin. Gusto niyang kasama niya pa rin ito sa laban. If you won't let me go, I'll continue my fight with you. Seryoso rin itong sagot. Muli siyang ngumiti. I'll never let you go, my angel. Pangako niya. Stop calling me angel. I told you, I'm not angel. Reklamo na naman ito. Just let me. You are my angel. But I'm calling you that when we're alone. Sagot niya na lang dito. Ayaw nito talagang tawagin niyang angel. Please promise me. You stay by my side. Seryoso niya sabi dito. I'm always at your side, Aidan. Napangiti siyang muli. I love hearing his name in her voice. Thank you. Niyakap niya itong muli. Can I sleep with you tonight? Nagbabaka sakaling ng tanong. No. Matigas nitong tanggi. Please, I won't do anything. Pakiusap niya pa. He respect her. Even he kissed her earlier. He had no plan to go further. No, ayaw pa rin ito.
Please, pakiusap niya pa. Baka pumayag. I said no. Go back to your room now. Utos nito at pinagtutulakan siya palabas ng pinto. Hihirit pa sana siya pero tinignan siya nito ng masama. Okay. Don't push me. Natatawa niya sabi. Just give me a good night kiss. Request niya pa. Nakita niya kasing 2 AM na pala. Mabilis naman itong ginawa na dahilan para matigilan siya. Sleep well, Aidan. Sabay sarado ng pintuan. Hindi niya namalayan. Nakalabas na pala siya ng silid nito. Napatitig na lang siya sa nakasarado nitong pintuan at napangiti. Pumihik na siya para umalis, ngunit hindi niya inaasahan ang taong nakatayo sa kanyang daraanan. Sila yung floor nga pala ang mga ito. Protect her with all your might, Mr. Rosales. At pumasok na ito sa sariling silid. Akala niya ay muli siya nitong pagsasabihan. Naliluan si Athena, pero nagkamali siya. Kahit hindi na ito sabihin, gagawin niya. Huwag ninyong hayaan na makalapit sila sa mansyon. Mahigpit na utos mula sa mamumuno ng grupo. Masusunod po, sang-ayon ito at umalis na sa harapan ng pinuno. All rankers, please update your status. Tanong nito sa suot na earpiece. Kasulukuyan silang nakikipaglaban sa mga tauhan ng Charm Org na balak sumalakay sa nagkakasiyahan sa loob ng mansyon. Rank 2, Lion Gang at East. Malapit na kaming matapos rito. Sagot mula sa grupong nakikipaglaban sa East part ng mansyon. Rank 3, Tiger Gang at North. Still fighting. Marami sila rito. Pero sisim sila sa amin. May pagyayabang na sabi ng isang grupo sa North. May ipagyayabang naman talaga ang grupong ito. Rank 4, Dragon Gang at West. Still fighting. Maikling pahayag ng nasa East part. Rank 5, Serpent Gang at South. We need backup. Hinihingal na saan ng Rank 5 na siyang nakikipaglaban sa South part. We're coming after this, dude. Boses ng sumagot sa East kanina. Thanks, dude. Sagot ng nasa South. Rank 1, Phoenix Gang at Central part. We need backup too. Natatarantang wika nito mula sa Central. Pinaghandaan ng Siyam ang pagsugod sa mansyon, kaya nahihirapan silang pigilan ang paglapit ng mga ito. Magagaling rin sa pakikipaglaban ang mga tauhan ng Siyam. Sa loob ng 3 oras, wala pa namang nakakalagpas sa kanila. Kahit ang mga gwardiya sa mansyon ay walang alam, ngunit unti-unti nilang nararamdaman ang pagod. Pero may dumarating na backup mula sa kalaban. Anong mga oras ngayon, siguradong makakalagpas na sila sa security ng rankers. May mga sugatan na sa kanila at ang iba ay mahahalata mo ang mga pagod na itsura. Almost 11 PM, sumugod ang mga kalaban at ngayon malapit ng mag 2 AM pero hindi pa rin sumusuko ang Siyam. Alam nila ang planong pagsugod ng mga ito, kaya maaga pa lang nakahanda na sila. Ngunit hindi nila napaghandaan ang bilang ng mga ito. Narinig nila mula sa earpiece. Walang nakakaalam kung saan grupo nagmula ang boses. What happened? Halos sabay-sabay na tanong ng ibang grupo. I won't let you in the party. Lagot kayo sa akin. Ang boses na iyon, Prime. Pagkarinig sa boses ng kanilang pinuno, muling nagkaroon ng lakas ang dating nangihinang mga miyembro. Rankers, this is an order. Clean them all.
Now, matagas na utos nito na siyang nagpabalik sa sigla ng mga kakampi. Masusunod, Prime, halos sabay-sabay na saad ng mga nakakarinig mula sa malapit at maging sa kanilang mga earpiece. Hindi inaasahan ng Charm Organization members ang mabilisang pagkaragas ng mga tauhan. Kung kanina ay malaki ang posibilidad na manalo sila at tsansang makapasok sa mansyon, ngayon ay nabaliktad ang sitwasyon. Ang dahilan nun ay ang pagdating ng figurang mayroong golden mask. Retreat! Sigaw ng namumuno sa Sham. Kilala nila ang figura na ito. Rankers, don't let anyone go. Matigas na naman itong utos. Mabilis naman kumilos ang Rankers at hinalang ang mga nagtatangkang tumakas. I won't forgive you. Nakakatakot nitong wika. Habang mabilis na inaatake ang mga kalaban, gamit lamang ang kamao niya. May iba na nakatingin na lang at buong paghangang pinapanood kung papaano lumaban ang figura. Kalaban man o kakampi, Sir, mission failed. Wika ng namumuno sa Shamorg sa kabilang linya. Malutong na mura naman ang narinig mula sa kausap. Mga bobo, tonto, mga walang silbi, sigaw ng nasa kabilang linya. If you won't stop. Hinagis ni Prime ang inagaw na telepono mula sa lalaki. Hindi na hinintay ang sagot mula sa kabilang linya. Tinignan niya ang lalaki na nanginginig sa takot. Ito na lang ang bukod-tanging buhay sa mga kasama. Send my message to your leaders. I know them. If they won't stop, I'll come and get their heads one by one. This is their last chance. Delikado nitong banta sa lalaki. Pagkarinig ng sinabi niya, tumakbo na ito. Hinayaan lang ng Rankers ang lalaki. Binalingan ni Prime ang mga kasamahan at hinagis sa isang Ranker ang plastic na may lamang mga tabletas. Get one pill each and eat to lessen your pain. Yun lang. Iniwan itong salita at bigla na lang nawala. Walang nagawa ang mga naiwan at binahagi na lang ang tabletas mula kay Prime. Prime. Ginagalit talaga siya ni Prime. Hinding-hindi siya nito masisindak. Tignan lang nito kung hanggang saan ang kaya nitong gawin. Sisiguraduhin niyang kanya ang huling halakhak. Kailan mo balak kumilos? Naiinit na ako. Sigaw niya sa kabilang linya. Dad, please give me more another days. Sagot ng kausap niya. Another days? Hanggang kailan? Galit niyang tanong. Wala siyang pakialam kung anak niya ito. Hindi niya kailangan ng isang inutil. Huwag mo akong bibiruin. Alam mo ang kalalagyan mo. Banta niya. Yes, Dad. Sagot nito. Pinatay niya na ang telepono. May pinindot siya sa ilalim ng kanyang mesa. A button directly from one person. At agad niyang nakita ang magpasok ng isa sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Anong balita sa pinapagawa ko sa iyo? Tanong niya dito. Hindi ko po mapasok ang system nila. Sir, as of today, 5 main computers exploded dahil sa isang virus. Mas lalong sumakit ang ulo niya sa balitang hatid nito. Sigaw niya at hinawi lahat ng bagay na nasa ibabaw ng mesa. Iba't ibang klase ng tunog ang narinig sa loob ng silid. Hindi siya pwedeng matalo ng Prime na iyon. Hindi siya makakapayag. Alamin mo ang lahat ng malalapit na tao kay Rosales. Kung hindi natin malalaman kung sino ang nasa likod ng maskara ni Prime, puntilyahin natin ang Rosales na kanyang pinoprotektahan. Gigil ng utos. Yes, sir. Nakayupo nitong sagot. I want
the details, ASAP, sigaw niya. Noted, sir. Umalis na ito sa silid. Hindi pa rin humuhupa ang galit na nararamdaman niya, kaya lumapit siya sa mini refrigerator sa loob ng kanyang opisina at kinuha ang isang bote ng alak. Diretso niyang nilagok ang laman nun. Hinding-hindi na niya pagbibigyan ang kampo ni Frank at iyan na ang sisiguraduhin niya. Kahit hangover kagabi, maaga pa rin silang nagising na kambal at kasulukuyang nagkakape sa kusina. Walang pasok ngayon sa opisina at walang assignment si Boss Shander. Humikab si Kambal. Halatang kulang sa tulog dahil papikit-pikit pa ito. Kahit anong puyat ang naranasan nila sa gabi, maaga pa rin silang umaalis sa higaan. Nakasanayan na rin ng ganoon. Humigop siya ng kape sa kanyang tasa. Good morning. Bigla niyang naibuga ang kape. Nakakagulat ang bumati at hindi ang lakas ng pagbati. Mabuti, wala siyang kaharap. Katabi niya kasi si Utol, kaya walang natapunan ng kapeng galing sa bibig niya. Si Kambal, biglang nagising. Tumingin sila sa bumati. Good morning, Manang Sol. What is for breakfast? Hyper nitong tanong kay Manang Sol na nasa tapat ng lababo at hindi lang iyon. Ang laki ng ngiti nito, parang walang hangover. Aba, Shander, iho, ang ganda yata ng gising mo. Maraming nakahain dyan, mamili ka na lang. Narinig nilang sabi ni Manang Sol. Tama, si Boss Shander ang may nakakagulat na pagbati at lawak ng ngiti. Muli itong lumapit sa mesa kung saan sila nakaupo. Good morning, twins. Muli nitong bati sa kanila ni Kambal. Nagkatinginan sila ni Kambal, tapos tumitig kay Boss. Good morning, Boss. Alangaring bati ni Kambal. Ngumiti naman ito sa kanila. Ngumiti? Ngumiti talaga ito. Nananaginip ba siya? Daddy, good morning. Tito, good morning. Masayang bati naman nang kapapasok lang na si Clyde sa kusina. Kasunod ang inaantok pang si Athena. Good morning, baby. Morning, Clyde. Magkakasabay nilang bati sa bata. Humigop ulit siya ng kape habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa nakangiting si Boss Shander. Good morning, Athena. Bati nito kay Athena at hindi lang yon. Kung kanina, naiibugan niya ang kape. Ngayon, masabit naman siya dahilan para umubo-ubo siya. Muntikan pang lumabas sa kanyang ilong ang kapeng iniinom. Tol, wag ka na kayang magkape. Baka yan pa ang kamatay mo. Narinig niya si Utol pero hindi niya pinansin. Nanlalaki ang kanyang mata na nakatingin kay Boss Shander na nakayakap. Oo, nakayakap kay Athena at hinalikan nito sa pisngi. What the? Sinong hindi magugulat? Morning, matamlay namang bati ni Athena. Pinaghirapan nito ng upuan si Athena, pero si Clyde kumandong kay Athena. Hindi pa yun ang mas nakakagulat. Si Boss mismo ang nagtimpla ng gatas para sa dalawa. Muli silang nagkatinginan ni Kambal. Anong alak ang ininom ni Boss kagabi? Tanong ni Kambal sa kanya. Hindi yata alak ang tinira niya. Baka mantika ng baboy. Ano ang nangyari sa kanya? Nasabi niya na lang. Muli silang tumingin kay Boss. Ang saya-saya nito na ngayon lang nila nakita. Lumingon ito sa may pintuan ng kusina. Good morning, Chandria. Malakas na bati nito sa kapatid. Ay, kabayo! Gulat na sambit nito. Tignan nila ang itsura ni Chandria. Nanlalaki ang mga mata nito na nakahawak sa hambal ng pintuan.
Hindi rin ayos ang pagkakatayo nito. Malamang nagulat ito at na-out of balance. What happened? Sa kanila nakatingin at nagtanong. Sa halip na batiin pabalik si boss. Nagkibit-balikat na lang sila. Tatlo na sila ni Nakambal at Chandria ang nakatingin kay boss na inaasikaso si Clyde at Athena. Wala naman reaksyon si Athena. Morning guys. Narinig nila ang inaantok na boses, si Miguel. Good morning bro. Masiglang bathroom na boss. Pustahan tayo. Nagmula ang biglang nagising na si Miguel. Sinasabi niya na nga ba? 4 na sila ngayon ang gulat na gulat sa kinikilos ni boss. Sabihin mo, nananaginip pa rin ba ako? Si Utong yan, hindi makakapaniwala sa nakikita. If this is a dream, bakit kasama ka sa panaginip ko? Pabalang na sagot ni Chandria. Tumango naman si Utol. Sa bagay, hindi rin kita gustong mapanaginipan. Bali wala nitong sagot na nakatingin pa rin kay boss. Kung walang nakakagulat na bagay silang nasasaksihan ngayon, malamang rayot na naman ang dalawang ito. Here, eat this. Nakita nilang nilagyan ulit ni boss ng pagkain ang plato ni Athena. Ang laki pa rin ng ngiti nito, pero ganun pa rin si Athena. Walang reaksyon habang sinusubuan si Clyde na nakaupo sa kandungan nito. Athena, say sabing muli ni boss na may isang kutsara ng pagkain ang nakatapat sa bibig ni Athena. Walang pag-alinlangan naman itong tinanggap ni Athena. Inubo-ubo silang 4. Sabay-sabay silang 4 na nasamid. Pero sigurado siyang wala silang kinakain o iniinom. Nakatingin lang sila sa mga taong nasa harapan nila. Anong pangyayari ang nakaligtaan nila kagabi? Bakit ganito ang dalawang ito ngayon? Bakit ang sweet ni Boss Chandler at Athena sa isa't isa? What is the meaning of this? Matinis na tinig mula sa pintuan. Oh, patay. Ito ang panibagong riot. Ang prinsesa kasama si Agatha. Ang gaan ng pakiramdam niya. Nakatulog siya habang may ngiti sa kanyang labi. Kaya pagkagising niya, gusto niyang ibahagi sa lahat ang magandang araw na ito. Lahat ng tao sa mansyon ay binabati niya. Alam niyang nagtataka ang mga ito, pero hindi niya pinagtutuunan ng pansin. Hinihintay niya ang pagdating ni Athena. Nang masilayan niya ito sa kusina, kusang gumalaw ang katawan niya para yakapin ito at halikan. Namiss niya ito. Narinig niya pa ang pag-ubo ng kusino, pero hinayaan niya na. Habang pinapakain ni Athena si Clyde, sinusubuan niya naman ito. Aware rin siya sa mga matang nakatingin sa kanila, pero hindi niya pinapansin. What is the meaning of this? Naagaw ng boses na iyon ang atensyon nilang lahat. Si Aubrey, nakatingin ng masama sa gawin nila. Ganon din ang kasama nitong si Agatha. Close na pala ang dalawa. Aidan, what is the meaning of this? Ulit nito sa tanong. Huminga siya ng malalim. Let's talk later, princess. Not now. Mahinahon niyang sagot. I want an answer right now. Demand nito na medyo lumapit sa mesa. Not now, princess. You may eat first. Mahinahon niya sabi dito. Explain now. Medyo pasigaw na itong sagot. I said not now. Nagtitimpi na sabi dito habang may nagbabantang tingin. Nahagip pa ng gilid ng kanyang mata ang 4 na kanina pa nanonood sa kanila.
Kanya-kanya ng kuha ng pagkain at tila sobrang close ng apat na nag-aabutan pa ng pagkain. Kahit si Drake at Chandria na laging nagsasagutan, ngayon parang close na close. Napansin niya pang iniabot ni Chandria ang plato na may lamang itlog kay Miguel. But Miguel is allergic with egg yolk. Maging si Miguel ay kinuha iyon at nilagyan ang sariling plato. Yung allergic with egg yolk, napatigil si Miguel sa pagsubo ng kanin na may itlog at napatingin sa pagkain nito. Parang ngayon lang ito naging aware. Ibig sabihin, natataranta ang apat na to. Napatingin siya sa nagsalita. Paano nito nalaman na may allergy si Miguel sa itlog? Salamat, Athena. Alanganing sabi ni Miguel. Maging si Chandria ay nakakunot ang noo habang nakatingin kay Athena. So, what now? Araw pansin naman ni Aubrey. Commercial break? Nilalayo niyo ba ang usapan? Bakit hindi mo pa ako diretsahin? Aidan, muling sabi ni Aubrey. Not over the food. I'll explain later. Sagot niya muli. Hindi naman ito nagpumilit pa, pero umalis ng kusina. Tinawag lang nito ang personal maid para ipaghanda siya ng pagkain. Nakita niya naman umupo si Agatha habang matalim rin ang titig kay Athena. Aware siya sa damdamin ni Agatha para sa kanya. Pero matagal niya na rin nilinaw dito na wala itong maaasahan. Dahil alam nitong may kasunduan sa pagitan ng pamilya nila at ng prinsesa na balak niyang baliin para sa babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Tumingin siya kay Athena. Humahanga siya sa kawalang pakialam nito sa paligid. Hindi nito pinapansin kahit nagkakagulo na. Patuloy lang nitong pinapakain si Clyde na wala ring pakialam. Namana na ba ni Clyde ang ugali ni Athena? Pinagpatuloy niya na lang ang pagkain. Are we staring for the whole time? Si Aubrey ang bumasag ng katahimikan. Nagtitipon-tipon silang lahat sa sala. Even Athena and Clyde are here, and Princess Companion. Nakatayo lang sa gilid nito ang maid habang ang Royal Guard ay nasa likuran nito. Hindi niya pa rin malimutan ang sinabi nito kagabi. Huminga siya ng malalim. Ang inaasahan niyang problema ay dumating na. Tumingin siya kay Athena. Tahimik lang ito habang nasa kandungan si Clyde at nilalaro ang daliri nito. Even Clyde noticed the situation. He is quiet and observing. At his young age, he did not expect him to be like that. Athena and I are together. We're officially in a relationship, sabi niya sa mga ito. Wow, congrats boss. Kaya pala ang saya mo. Congrats, nakangiting bati ng kambal. I know, they will support him no matter what. No, malakas na tutol ng prinsesa. Napatayo pa ito sa kinauupuan. Alam mo ba ang ginagawa mo, Aidan? Sinisira mo ang kasunduan, sigaw nito. Nawala na ang composure sa katawan. I know, and I shoulder the responsibility. Sagot niya dito. Are you even aware of its consequences? Kung sino ang kinakalaban mo? Kamatayan ang katumbas ng pagtalikod sa kasunduan. Isa pa, pinagpalit mo ang isang prinsesa para sa isang maid. An ugly maid? Anong may pagmamalaki niya? Yang kapangitan niya? Kaya ba niya makibagay sa lipunang ginagalawan mo?
Isa lang siyang maid na rampa. May pangungutya nitong tingin kay Athena. Don't insult her like that, banta niya sa babae. Besides, I don't think I need to explain. I've talked to my lolo, or even I'll personally meet the king and queen. Kaya niyang gawin ang bagay na yon at hindi siya natatakot. Imposible. Ganyan ka kabaliw sa kanya. Napaupo itong muli sa kinauupuan kanina at binaling ang tingin kay Athena. Anong ginawa mo ha? Inoffer mo ba ang Aubrey? Dumagundong ang boses niya sa buong sala. What? Balik sigaw nito sa kanya. Nakatingin lang naman ang mga kasama nito. Nakatakda na tayong ikasal. Tapos sisirain ng babaeng yan. Ganun na lang. Hindi makapaniwala nitong tanong. Sa tingin mo, mapapalampas ko ba? I told you, don't get me mad. Pero dahil sa ginawa mo, ginarit mo ako. Aidan, sigaw nitong muli at umalis. Sinundan naman ito ng dalawang kasama. Pero bahagyang tumingin si William kay Athena. Alam niyang posible iyon mangyari, pero nakahanda siya. Basta nasa tabi niya lang si Athena. Muli niyang tinignan ang tahimik pa lang si Athena. Hawak si Clyde sa kandungan nito. Kuya, alam mo ang nakaatang na responsibilidad sa iyo. Hindi ako against kay Athena, pero mahirap ang pinasukan mong gulo. Concerned na sabi ni Chandria. Bro, you know our situation. They might use Athena against you. Babala mula kay Miguel. I know, and I will face them alone. Matigas pa rin ang paninindigan niya. Boss, nasa likuran mo lang kami. Assurance mula sa kumbal. Do you even really know who's that girl? Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon mula kay Agatha. Seryoso ito at baka sanggalit sa mga mata. Nakuha nito ang atensyon nilang lahat. Ano ang ibig mong sabihin, Agatha? Tanong mula kay Jake. Ngumisi naman si Agatha. Ikaw, Shander, paano mo nasabing mahal mo siya kung hindi mo pa naman siya gaanoon kakilala? Iba na ang tono nito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Anong gusto nitong sabihin? Alam mo rin ba ang ginagawa ng babaeng yan kapag hindi ka nakatingin? Patuloy nito. I did some research about her, and you know what I found out? Kabitid nitong sabi sa kanila. Tumingin siya kay Athena. Ganun pa rin itong tahimik. Ganun rin si Clyde. Pwede ba? Diretsuhin mo na kami. Sagot niya. Gusto niya rin malaman ang nalalaman nito. May tiwala siya kay Athena, pero curious siya sa alam ni Agatha. Bukod sa'yo, may ideya ka ba kung sino pa ang nilalandi ng babaeng yan? Tama ang prinsesa. She's May pandidiri itong tumingin kay Athena na hindi naman pinagtutuunan ng pansin. Chandria, please, bring Clyde to his room. Ayaw niyang makarinig ng mga ganitong salita ang bata. No, matigas na kontra ni Agatha. I'm sorry, Chandria, but you need to know this. Muli nitong sabi. What do you mean, Agatha? Nalilitong tanong ni Chandria. May binaba itong brown envelope sa center table. Hindi nila napansin na may hawak itong ganun. Open it. Sagot nito kay Chandria. Kahit nanilito, ay kinuha ng kapatid niya ang envelope. Biglang nangatalang kamay nito at nangirit ang luha. Baby,
What's wrong? Nag-aalalang tanong ng katabi nitong si Miguel. Kinuha nito sa kamay ni Chandria ang laman ng envelope at kumungot ang buo. Nabagla ka rin ba, Miguel? Di ba ikaw yan? Ikaw yan habang lihim na nakikipagkita kay Athena sa likod ng mansyon. Nakangising tulad ni Agatha. Dahil sa narinig, bigla niyang hinudot ang hawak ni Miguel. It's a picture. Picture of Athena and Miguel. Chandria, hindi mo ba napapansin ang lihim na tinginan ng dalawa? Sabi muli ni Agatha na tuluyang nagpabagsak sa luha ni Chandria. Baby, it's not that. It's... Hindi matuloy ni Miguel ang sasabihin. Pati siya ay napahigpit ang hawak sa larawan. Leave me alone. Umiiyak na sambit ni Chandria at tumakbo paakyat sa hagdanan. Walang nagawa si Miguel at masamang tinignan si Agatha. What is this, Agatha? Anong kalokohan ito? Galit nitong tanong sa babae. Kalokohan? Kalokohan nga ba, Miguel? Ngayon, tatanungin kita. Paano nalaman ni Athena na may allergy ka sa egg yolk? Ganun na ba kayo katagal magkakakilala? Natigilan to sa tanong ng babae. Nalilito ang itsura niya. Hindi lang yan. Look at the chandelier. May binigay itong muli na envelope. Kinuha niya iyon at binuksan. Mundo lang kaba sa kanyang dibdib. Mga larawan na naman. Larawan ni Athena. Kasama ang iba't ibang lalaki sa mansyon. Si Drake, napakalapit nila sa isa't isa. Si Jake, hindi man intimate, pero makikita ang titigan ng dalawa at nagtagis ang bagang niya sa huling picture. Si Athena, nakahalik sa pisngi ng Royal Guard. Anong ibig sabihin ng mga ito? Si, lahat kayo ay nilalandi ng babaeng yan. Nagkataon lang na ikaw ang unang bumigay. Paliwanag muli ni Agatha. Hinagis niya sa mesa ang mga larawan. Nakita niyang kinuha yun ng kambal at parehong kumunat ng noo. Paul, ang galing ng kumuha sa akin dito. Ang gwapo ko, si Drake, habang pinapakita ang larawan sa kakambal. Yung akin din, Tol. Professional yata ang kumuha nito. Gusto ko siyang makilala. Magpapapicture ako ng marami. Sagot naman ng isa. Napapikit siya. Seriously, alam ba ng dalawang ito na seryoso ang usapan? Alam niyang naririnig ni Athena ang lahat, pero bakit hindi nito pinagtanggol ang sarili? I don't believe with those photos. You can change my mind. Mahinahon niyang sambit sa babae. Ngumisi na naman ito. As expected, I know you will say that. Nakangisi pa rin ito. How about this one? Sabay lapag ng ilang kopya ng larawan. Mas lalong kumunot ang noo niya. Alam mo ba kung ano ang nakuha kong impormasyon tungkol sa lalaking yan? Namutla siya. Nagkamali lang ba siya sa pagkakilala kay Athena? Green screen. A trusted person of Mr. Rolando Vasquez. And know what? Mr. Rolando Vasquez is one of Sham organization leader. Kung nagulat siya sa mga larawan ni Athena at ng crane na yun habang pasakay sa isang kotse, kumakain sa isang restaurant at magkasama sa pamimili, mas nagulat siya na tauhan ito ng isang Sham org. Tumingin siya kay Athena, humihingi ng paliwanag. Mas pamapaniwalaan niya ang sasabihin nito, pero tahimik lang ito. At alam niyo rin ba
Tinangka na lang pasukin ang mansyon kagabi habang nagkakasiyahan ng lahat. Ang tanong, paano nakatunog ang siyam na mayroong party? Malamang may espiya at walang duda ang babaeng iyan ang espiya ng siyam. Hindi rin ba kayo nagtataka na nasundan tayo ng kalaban sa bila dahil kasama natin ang espiya? Nang gagalaitin itong sabi. No, hindi siya naniniwala. Agatha, tama na yan. Narinig niya ang boses ni Drake. Bakit mo ako pinipigilan? Ayaw niyong maniwala? Bakit hindi niya siya tanungin? Sino ka ba talaga, Athena? Baling ito kay Athena na hindi pa rin umiinig. Tumingin lang si Athena sa mga mata ng babae. Do you really want to know who I am? Malamig nitong tanong kay Agatha. Nagulat si Agatha. Hindi niya maiwasan kilabutan. Ilang words lang yun mula sa mahaba nitong pananahimik. Hindi nila napagilan ang pagsugod nito kay Athena habang ang isang dagger. Iba't ibang mula sa kanila. You can't touch her if you can't win against me, Tita Gat. Clyde. Paano nito nakuha iyon? Bakit ganoon ang batang ito? He's only 6 years old yesterday. Hinaya nitong sanggahin ang atake mula kay Agatha na may hawak na dagger. Hindi rin pangkaraniwan ang lakas ni Agatha. Dinadaya ba siya ng kanyang paningin? Hinusot niya ang kanyang mata at muling tinignan ang nangyayari sa harapan. Hindi nga siya dinadaya ng kanyang paningin. Totoo ang nakikita niya. Nakita niya pang ngumisi si Clyde at sinipa sa sikmura si Agatha. Nasabi niya lang nang biglang napabalik sa dating inuupuan si Agatha na ngayon ay nanlalaki ang mga mata. Muli niyang binalik ang tingin sa bata. Tila eksperto nitong binalik ang nakataas na paa sa dating posisyon at ngayon ay nakatayo na parang isang professional martial artist. Hindi niya nakikita ang 6 years old boy kay Clyde. He's a monster behind that little body of him. Walang kahit sino ang bumasag ng katahimikan. Hindi makapaniwala sa nasaksihan. Gumaling ang bata sa yaya nito. What do you think, yayang pangit? Can I surpass you someday? Nakangiti itong tanong kay Athena. What is he mean by that? Huwag nitong sabihin na, good, but you need to train more. Your kick has no force. It can kill an ant. Binibigyan nito ng training si Clyde. Napatingin muna siya kay Athena. Anong training ang ginagawa nito para maging ganito kalakas ang batang si Clyde? Alam niyang malakas ang sipang iyon dahil nakikita niyang hawak-hawak ni Agatha ang parte na tinamaan ng sipa na panguso si Clyde. Bumalik na ito sa pagiging 6 years old boy. Then let's play again. Play? Play ba ang term ng mga ito sa training? Athena explain. Malamig na tinig mula kay Shandray. Nakabawi na siya sa pagkakagulat habang ganun rin ang kambal. About what, Aiden? Mas malamig mula kay Athena. Siguro kapag nagkaanak sila, isang yelo. About all of this. About what I heard from Agatha. About Clyde. How come he knows how to fight? He's only 6 years old. Frustrated na tanong na to sa babae. Minumura mo ba ako? Malamig pa rin tanong ni Athena.
Alexander Aiden Rosales stammered, "I just want to know your side." Mahinahon na ito. "Just trust me. I'll explain once everything is over." Yun lang at tumayo na ito kasama si Clyde na umakyat sa taas. "Sige, maniwala ka sa kanya, Shander. Pagsisisihan mo yan sa huli." Narinig nila si Agatha na tumayo na rin mula sa pagkakaupo. Hawak pa rin ang sikmura. Umalis na rin ito at naiwan silang mga lalaki. "Tol, idol ko na yata si Clyde kaysa sa ama niya," narinig niyang sabi ng isa sa kambal. "Kaya nga, ang astig niya kanina, kaya pala nakita kong kinuha niya ang kutsara sa kitchen bago tayo umalis doon," sagot ng isa. "Oo, nakita ko rin yun. Narinig ko pang sinabi niya, for emergency." Paano pa kaya kapag lumaki si Clyde tulad ni Boss? "Naku, yari tayo. Grabe din ang trainer niya. Nakakamangha." "Shut up, you two." Nagulat sila sa biglang tayo ni Shander. Nakakunot noo itong umalis. "Migs, bro, may idea ka ba kung sino si Athena?" Si Jake. Alam na rin ang pagkakakilanlan ng mga ito. Umiling siya. Kahit alam niyang may connection ito kay Hawk, walang alam ang mga ito tungkol sa isa pang katauhan ni Hawk. "I can't find any information about her," sabi pa nito. "Malalaman din natin yan, Tol. Magtiwala tayo sa kanya. Alam kong wala siyang ginagawa na ikapapahamak natin." Narinig niya mula kay Drake. Mukhang may alam ito. Napag-desisyon lang niya na rin umalis. May kailangan pa siyang suyuin. But knowing his baby, ilang araw pa siya nitong titiisin bago mapatawad. Expected niya na iyon, pero alam niya na hindi siya nitong matitiis. Ngunit kailangan niyang tiisin ng ilang araw bago ito kausapin. Mabuti niyang pinagmamasdan ang mga dokumento sa kanyang harapan. Ang files ng mga taong nasa paligid ng Rosales. Ilang araw niya na pinagmamasdan ang mga ito. Natanggap niya ang impormasyon mula sa kanyang tauhan sa araw din mismo kung kailan niya binigay ang assignment. Hindi siya nagkamali sa tauhan niya ngayon. "This woman is interesting." Anong meron dito? At nakuha ang atensyon ng isang Rosales. Athena isang palad, isang maid. Napangisi siya sa ideya na pumasok sa kanyang utak. Ito ang kailangan niya. Wing! Naputol ang magandang pagpaplano sa utak niya nang marinig ang isang tawag. "Dad, mula sa kabilang nila, kung wala kang magandang ibabalita, huwag mong sayangin ang oras ko. Isa pa itong walang sindi. Rosales Lily, spotted at the AAA Mall, alone. Report dito." Napangisi siya. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Kung hindi niya makuha ang mga hair, kukunin niya ang hairs bilang pain. Ano pa ang hinihintay mo? Get her. Maliin niyang utos. Yes, Dad. Pinatay niya na ang telepono. Ito na ang simula. Rosales. At sisiguraduhin niya mapapalabas sa lungga si Prime. Ilang araw niya nang tinitiis ang baby niya. Alam niyang nawala na ang pagtatampo nito sa kanya, kaya oras na para lapitan ko. Kumatok siya sa pintuan ng kwarto niya. Hindi niya rin ito pinupuntahan at hindi ito bumababa para kumain. Nagpapadala lang ito sa kwarto ng pagkain.